Luke chapter 24, verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Sa Tagalog po ay patuloy na ibinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanilang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinusulat ng mga propeta. Magandang araw, tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Biblical Theology. At ang unang pong katuruan na natutuwa ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay The Bible is one unified story. Dito po makikita natin na yung mga kwento sa Lumang Tipan o sa Old Testament, tulad po ng mga prophecy, yung mga lituntunin na kailangan natin sundin, ay tumututok po sa plano ng ating Panginoon Diyos na magpala ng isang tagapagligtas. Ang mga pangyayari pong ito ay nagbibigay ng tuwa at pag-asa sa mga tao noon, nung panahon ni Moises o nung panahon ng Old Testament. Pero yung mga katuparan ng mga ito po ay natagpuan sa buhay ng sa misyon din ng ating Panginoon sa Kristo sa Bagong Tipan o sa New Testament. Pinapakita po nito na yung bawat bahagi ng Biblia, kahit na magkaiba yung akda at saka yung panahon, ay naguugnay at nagpapahayag ng isang layunin na ang pagdating ng isang Misaya na magbibigay ng kaligtasan sa ating mga tao sa sangkatauhan. Naging propesya na po doon pa lamang sa Old Testament yung pagdating o yung pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Explain ko lang din po, share ko lang din yung ganyan nga po, sobrang hirap sundin nung mga kautusan noon. Kahit naman yun, sobrang hirap kasi sa Old Testament yung 10 utos, guilty tayo na meron tayong nalabag doon na at least 3 doon sa 10 utos na yun. Sa akin po, medyo guilty ako sa mga ganun kasi alam ko sa sarili ko na at least 3 or 4 may nalabag ako doon at baka nga mas mataas pa yan. Kaya po, sinend po ng ating Panginoong Diyos yung tawag dito, yung kanyang bugtong anak para siya po yung maging alay, kasi nga po dati makasasave ka through obedience. Parang kailangan mong sundin lahat para maligtas. Pero ngayon, kailangan na lang natin na magtiwala, kagaya pa na sinabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For it's by grace you have been saved through faith, not by works, so that no one may boast. Kaya po, yung kaligtasan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon sa Kristo. Yung buong kasulatan po ay isang buong yun nga po, medyo lumayo na tayo, kaya mabalik tayo. Yung lahat po ng kasulatan na matatagpuan sa Biblia ay unified na at nagpapakita ng pag-ibig at plano ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga kaligtasan. Ang natutuwa ko naman po sa pangalawang kataruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible is all about Jesus. Sinabi po ni Jesus na lahat ng mga propesya at yung mga kasaysayan sa Old Testament o sa Lumang Tipan ay tumutukoy at naglalarawan sa kanyang pagkabuhay at misyon bilang isang Bisaya. Ang pahayag po na the Bible is all about Jesus ay nangangahulugan na yung buong kasulatan mula sa Genesis hanggang sa Apocalypse. Yung Genesis po kasi yun yung pinaka-start ng Bible. Genesis 1, chapter 1, verse 1, yan. Tapos yung Apocalypse na po, yun yung pinaka-end ng Bible, which is nag-end ng basta yun po yung sa Old Testament po, yung Genesis hanggang Genesis is the start of the Bible and the Apocalypse is the end of the Bible. Yun po ay tumutukoy sa plano ng ating Panginoon Diyos na iligtas yung sangkatauhan sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Sa bawat bahagi po ng Biblia, matutunghayan natin na yung mga pahiwatig at pagninilay tungkol sa pagdarating ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang magiging sakripisyo, tsaka yung magiging tagumpay sa laban niya mula sa kasalanan at sa kamatayan. Yung Biblia po ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento. Hindi po ito for entertainment, hindi po ito to persuade us. Ito po ay isang salaysay ng ating kaligtasan kung saan ang ating Panginoon Kristo po yung sentro at katuparan ng lahat ng pinangako ng ating Panginoon Diyos.
Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo, the Bible is a story of redemption. Ang kasaysayan at propesya po sa Old Testament ay hindi lamang simpleng mga kwento, kundi bahagi po ito ng isang mas malaking plano ng ating Panginoon Diyos na magdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya the Bible is a story of redemption. Dito kasi po sa Bible din po natin o sa mga istorya na mababasa natin sa Bible, makukuha yung redemption, yung salvation, tsaka yung kung paano i-operate yung ating mga buhay. Kasi kagaya po ng natutuhan ko, isa sa pinaka natutuhan ko sa church sa mahigit isang taon ko sa pag-attend sa church ay yung Bible, yung pinaka-manual natin. Lahat ng kailangan nating gawin, kung may problema man tayo, kung may suliranin na kinakaharap, ay makikita natin sa Bible kasi yun yung pinaka-manual nating mga tao. Kung yung electric fan o yung mga technologies, yung mga gadgets, yung mga TV, ganun ay may sarili-sarili silang manual kung paano i-operate. Kung sila ay meron, syempre tayo mga tao meron tayong Biblia. Doon natin makikita kung paano i-operate yung buhay natin, kung paano natin palaguin yung ating mga yung mga sangay na ating buhay, kagaya po ng spiritual, mental, physical, emotional, intellectual, etc. etc. Makikita ba natin lahat ng iyon sa Biblia. Kaya read and obey Bible and start your faith with God, and yun lang po. Wala lang. Maraming salamat. God bless. Amen.